in the blanks dyan. Well, ang duda ng marami, baka Malacanang na nga nag-fill in the blanks dyan kasi Malacanang sumagot tungkol doon sa blanco. Malacanang daw. Maniwala kayo. Wala nang tanong-tanong. Basta maniwala na lang kayo. Ano ba? Baka Malacanang na raw nag-fill in the blanks dyan. Sabi sa inyo, nag-e-evolve na eh. Paano kayo mananalo sa Supreme Court yan? Nag-e-evolve yung kwento nyo. Chismis talaga. Ang galing-galing naman ni Harry Roque. Alam mo, ikaw, Atty. Harry Roque, mabubuhay ka at mamamatay ka sa kakasipsip sa mga Duterte. O, maniwala ka. Dapat to, finafailan din to ng disbarment. Ito si Harry Roque. Kahit gaano pa katalino, kung ganyan ka, katulad ka ni Harry Roque. Kahit gaano pa katalinong abogado, kahit gaano pa kagaling na abogado, katulad ka ni Harry Roque, dapat nadidisbar ka. Ngayon, medyo nakakaroon na ng forma yung reklamo nitong mga DDMs. Dati kasi walang forma. Umatake lang sila, and then sumagot si Presidente, tapos biglang sinabi nila, ba't ikaw ang sumasagot? Ang batikos namin ay para sa Kongreso. Yun ang sabi ng DDMs, no? Pero ngayon, iba na. Nag-iiba na. Nag-mutate eh. Nag-e-evolve ba, Ojero? Oo, depende sa kwentuhan. Mag-iiba na uli yung train of thought, depende. One thing's for sure, mga Kojero, is that pupunta daw sa Supreme Court. Daw, take note. Hindi pa tayo sure. Hindi natin alam kung itutuloy ni Ungab yan kasi alam nyo na, mukhang matatalo. Malacanang daw ang nag-fill in the blanks. So ngayon, merong blanco, dokumento, nag-evolve na. Yung blankong dokumento, napunuan ng detalye dahil sa Malacanang. Ang kwento is Malacanang usurped the powers of Congress. Ayan. Malacanang daw. Inagaw ng Malacanang ang kapangyarihan ng Kongreso dahil Malacanang ang maikinabang dyan. At kaya daw ito ang pinaka-corrupt na budget dahil ito ay pinagkasunduan ng Malacanang at ng mga kongresista para lumaki ang kanilang mga budget. Kanino nang galing yan? None other than our favorite resident chismoso na si Harry Roque. Fill in the blanks dyan. Well, ang duda ng marami, baka Malacanang na nga nag-fill in the blanks dyan kasi Malacanang sumagot tungkol doon sa blanco. Malacanang daw. Maniwala kayo. Wala nang tanong-tanong. Basta maniwala na lang kayo. Ano ba? Baka Malacanang na raw nag-fill in the blanks dyan. Sabi sa inyo, nag-e-evolve na eh. Paano kayo mananalo sa Supreme Court yan? Nag-e-evolve yung kwento nyo. Malacanang sumagot tungkol doon sa blanco. Samantalang wala namang poder ang Malacanang dyan dahil yan ay batas. Dapat Kongreso talaga. Baka naman pinaubayan nila sa executive o sa presidente pag-fill in the blanks. Hindi natin alam. Chismis talaga. Ang galing-galing naman ni Harry Roque. Alam mo, ikaw, Atty. Harry Roque, mabubuhay ka at mamamatay ka sa kakasipsip sa mga Duterte. O, maniwala ka. Dapat to, finafailan din to ng disbarment. Ito si Harry Roque. Kahit gaano pa katalino, kung ganyan ka, katulad ka ni Harry Roque. Kahit gaano pa katalinong abogado, kahit gaano pa kagaling na abogado, katulad ka ni Harry Roque, dapat nadidisbar ka. Kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino talaga nag-fill in the blanks. Pero, ang mga nagpapatunay na talaga may fill in the blanks, Senator Amy Marcos, Congressman Ungab, at saka itong Congressman Manuel Ataya ng Kabataan Party List. No? Hindi pa sigurado. Hoy, kakampi nyo na mga NPA. Ano ba? Tanggapin nyo ng buong buo. O, at least sa issue na to, kakampi nyo yung mga NPA. O, di ba? Tanggapin nyo ng buong buo, di ba? Kunyari ka pa, di mo kilala si Raul Manuel. Sana sinama mo na rin si Franz Castro. Oo, kasi kakampi nyo na rin si Franz Castro. Tsaka si Arlene Brosas. Dapat sinama nyo na rin si Arlene Brosas. Magkakasama na kayo ngayon. Okay lang naman yun. Okay lang naman umamin. Okay lang naman umamin. Walang problema doon. Pero alam nyo, mga Kojero, as if si Amy Marcos lang, si Ungab lang, si Raul Manuel lang, tsaka si Franz Castro lang, ang pwedeng magkomento ng katotohanan tungkol dyan sa ikinakalat nila na faking BICAM report. I call it a fake BICAM report kasi number 1, galing sa kanila. Number 2, ang dami palang version. So, hindi pa ho natin alam kung anong final version. Dinamay nyo pa si UNTV sa mga kalokohan nyo. Ang sabi nila, pinatunayan ng UNTV na meron talagang BICAM report, ganyan-ganyan, pero tinanggal nila yung video. Guilty kasi ang Senado. Oo, ganyan-ganyan. Sure kayo? Paano kung mali pala si UNTV kaya nila tinanggal? Alam nga namang isuko ng UNTV yung kanilang kredibilidad para lang suportahan ng mga Duterte? Marami posibilidad dun eh. Pwedeng mali yung naibigay. Pwedeng napakitaan sila ng totoo. Kayo nilang naniniwala sa drama niya eh. Kayo mga DDMs. Hindi lang kasi doon mga Kojero. Ano ho bang sinabi? Hindi lang naman ho si Ungab, hindi lang si Amy Marcos, hindi lang si Raul Manuel, at hindi lang si Franz Castro ang nagsasabi ng totoo tungkol dyan. Number 1, wala nga sila sa BICAM.
Si Amy Marcos, winokautan ng BICAM. Bakit hindi yung Senate President na miyembro ng BICAM ang pinapainggan nyo? Nung sinabi niya na ang BICAM report ay walang blank item. Bakit hindi, Harry Roque? Siyempre, hindi pasok sa drama nyo kaya hindi niya papansinin niya. Hindi lang si Escudero. Meron pa. Gatchalian, Ontiveros, Villanueva, Ejercito Estrada, Jinggoy. Bakit hindi yung tanungin? Ba't hindi kayo naniniwala sa sinasabi nila? Grace po. Si Grace po na head. Siya mismo ang chairman ng Committee on Finance. Bakit hindi niyo paniwalaan? Bakit? Sasagutin ko na lang. I'll spare you the effort. Kasi hindi pasok sa drama nyo. Hindi kasi pasok sa propaganda nyo dyan sa mga DDMs kayo. Imagine, pinaniwalaan nyo lang yung komento ng apat na miyembro, miyembro ng Kongreso na hindi miyembro ng BICAM. Tapos yung isa doon, miyembro nga ng BICAM, nag-walk out naman kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Alam niyo kung bakit siya nag-walk out? Hindi dahil sa may blank ang mga dokumento. Nag-walk out siya kasi naibalik yung akap. Napahiya si Amy Marcos. Galit na galit siya sa akap. Oo, ang sinabi niya, tinanggal niya yon sa Senate version. Nung nag-BICAM committee conference, binalik yung akap. Kaya siya nag-walk out. Kaya siya hindi pumirma dahil may akap. Hindi dahil sa blanco. Tigilan nila ako sa blanco, mga kochero. Kasi yung komento ni Yusek Gades, mga kochero, na ang BICAM report, they leave blanks sa mga bagay, sa mga items na hindi nila balak amyendahan. Yun ho yung blanco. Alam nyo, itong mga DDM sa to, yun ang hindi pinapaliwanag eh. Para saan ba yung blanco? Bakit ba may blanco doon? Sinasabi lang nila, may blanco, may blanco, may blanco. O, sige, may blanco. Para saan yung blanco? Nilinaw ng DBM. Nilinaw ng Department of Budget and Management. Nasa bicameral conference, it has been a practice. Ito daw ang ginagawa sa bicameral conference, sabi ni Yusek Gades Huplibiran. Ito raw ang ginagawa na tradisyon, practice sa BICAM. Na kapag meron kang mga bagay na hindi mo balak amyendahan, wala kang babaguhin, you leave it blank. Ngayon, nilagyan nila ng Malaysia yung blank. Para saan nga ba ulit yung blank na yon? Again, for items that does not need to be amended, sa mga bagay na hindi dapat amyendahan, nilagyan ng blanco. Nilagyan ng Malaysia yung blanco. Malamang sa malamang, basta yun ang basta focus sa blanco. Para saan yung blanco? Hindi nyo naman tinatanong para saan yung blanco. Highlight kayo ng highlight ng BICAM report. Hindi naman pala yun ang input lang yun sa General Appropriations Bill. Ang importante, kung may blanco o wala ang bill. Kung walang blanco yung bill, o di maganda. Kung meron, may problema ka. Tuloy natin. Ang dokumento na linagdaan ng mga congressmen at mga senatong na Conference Committee Report ng 2025 budget na merong mga blanco. So ano mga implication nito? Well, na-discuss na yan ni Presidente Duterte, no? Wala dapat batas, lalong-lalo na ang budget na batas. Tingnan nyo to si Harry Roque. Inaghahalo na naman niya ang kwentuhan. Ang pinag-uusapan, yung BICAM report, biglang tatalon siya sa batas. Ano ba talaga issue mo, Harry Roque? May mga blanco na iniiwan sa mga taong hindi natin alam kung sino mag-fill in the blanks. Of course, alam na natin ang sinabi ni Inday Sara na dito sa ating bayan, ang budget, dalawa lang nasusunod. Si Speaker at saka ang Committee Chairman ng Appropriations, si Aina Ko. So ang tanong, yung dalawang bang yun ang talagang hinayaan ng mga kongresista at mga senatong na mag-fill in the blanks. Bagamat itong fill in the blanks ay tinatanggi ng dalawang senador, no? Pero siyempre, hindi lang dalawang senador, Harry Roque, kulang ka, Escudero, na pumirma sa BICAM report, Senate President siya Grace po, na head ng Committee of Finance ng Senado, kasama sa BICAM, Gatchalian, Villanueva, Ejercito Estrada, may 5 ka na agad Ontiveros, 6. Si Bato, absent, kaya siya hindi nakapirma. Inamin niya yan, kaya daw siya hindi nakapirma kasi absent siya. Narinig ko yan sa isang balita. tatanggi nila yan dahil yan ay talagang kapabayaan sa katungkulan, mapirma lang sila ng pirma ng dokumento na hindi man lang tinignan kung talagang ang pinipirmahan nila ay kompletong dokumento. Alam nyo itong mga taong katulad ni Harry Roque, kaya sila hindi makauwi ng Pilipinas kasi alam nila makakasuhan na sila Alam mo nila makakasuhan sila So ngayon, ang talagang issue, sino ngayon ang nag-fill in the blanks at walang makasagot? Ang sabi lang ni Mangga Aimee, baka Kongreso na nag-ayos niyan. Kongreso? Sino sa Kongreso? Hindi po pwede yung mga BICAM members kasi nga ang pinirmahan nila ay blanco. At saka matapos yung pagpupulong kung saan sila lumagda ng BICAM report, naghiwa-hiwalay na sila.
So, Wow. sino ngayon ang nag-fill up dyan? Sigurado ka? Nandun ka? Nandun ka ba, Harry Roque? Wala kang nakakaalam kung ano nangyari sa BICAM conference eh. Andun ka? Naghiwa-hiwalay pagkatapos? O, present ka? Yun ba ang kwento? Yun ba ang nakarating sa'yo? Oo, present ka ba doon? Sinungaling ka talaga, Harry Roque. Nuknukan ka na sinungaling?